Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon laban sa kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interbensyon ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Prosecutor Attorney Maria Lara Sanchez mula sa Human Security and Privacy Cluster ng Department of Justice upang talakayin ang mga hakbang na ginagawa ng DOJ sa online sexual abuse and exploitation of children o ASEC Trafficking in Person o TIP sa Pilipinas. Good morning po sa inyo. Magandang umaga, Aubrey. At magandang umaga po sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng Rise and Shine Pilipinas. Okay, Attorney, ito po, malaking issue po yung kinakaharap ng sektor ng kabataan patungkol po sa online sexual abuse or exploitation or of children o yung OSAEC. At ito pong tinatawag na Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSAM. So, sa papaanong mga pamamaraan po nagmamanifest yung CSAM at OSAEC at ano po yung kalagayan sa pagsugpo nito sa ating bansa? Opo. Nako, maraming salamat po sa programang ito sa pagbigay ng espasyo sa pag-discuss po nitong OSAEC CSAM. So, yung OSAEC po, ito ay ang makabagong termino sa child pornography. So, ano po ba yung OSAEC? Yung OSAEC po ay ang sexual na pag-aabuso sa mga kabataan o sa mga bata na nangyayari po na meron siyang ICT aspect. At yung CSAM naman po, ito yung makabagong termino para sa child sexual abuse, sa child pornography material. So ano po ba yung difference ng OSAEC at CSAM? So OSAEC is the act of online sexual abuse of children, and CSAM is the material. Example, photo, video, graphic novel, basta po material po yan, imahe, video, CSAM po yun. Yun yung bagong term for child pornography material. So, paano po ba yun nagmamanifest po? Ang pinaka trending na paraan ng OSAEC CSAM sa Pilipinas ay yung TIP OSAEC, kung saan meron pong demand mula sa Western countries ng child sexual abuse or exploitation material, again, the modern term for child pornography material, at meron pong isang local trafficker dito sa Pilipinas, usually galing sa circle of trust ng isang bata, nanay, kamag-anak, kuya, ate, uncle, aunt. And then, binibenta po yung mga imahe na sexual ng mga Pilipino, ng mga batang Pilipino abroad sa pamamagitan ng online means. At yung bayad din po ay online. Yun ang, Attorney, nakakalungkot na pangyayari dito sa ating bansa. No? Marami kaming naibalita nito nung panahon ng pandemya. At ang katwiran ng mga guardians o yung mga magulang pa mismo, mga tito, tita, ate, kuya, dahil sa kahirapan, kawalan ng hanap buhay, yun na nga, sinasabak nila yung kanilang mga kabataan o anak sa ganitong klase ng gawain. Ano po yung mandato ng National Coordination Center Against OSAEC at CSAM? Opo. Ang National Coordination Center Against OSAEC and CSAM or NCC OSAEC CSAM ang pinakamahabang acronym sa buong gobyerno. Kami po ang inatasan under Republic Act 11930 upang bumuo ng mga programa para sugpuin ang OSAEC CSAM. Sa kasalukuyan po, meron kaming 36 na miyembro na ahensya at ang lahat po ng ito ay naka-coordinate upang masugpo ang OSAEC CSAM sa kanilang mga mandato tulad ng NBI, DepEd, DSWD, DILG. So lahat po yun, based on their mandate, ay merong role para masugpo itong krimen na ito. Well, Attorney, yung kabataan po, no, alam naman natin ang isa sa mga batayang sektor ng lipunan. Kaya importante po na yung kanilang seguridad ay mapangalagaan at magasugpo itong kahirapan. Sa pag-aaral po ng inyong ahensya, ano po yung koneksyon ng kahirapan at exploitation ng mga kabataan? Opo.
Sa Pilipinas po, marami po tayong risk factors kung bakit po prevalent ang OSAIC at CSAM. Isa na po doon yung kahirapan. Pero if I may just also relay po, ano po yung mga ibang risk factors? Yung una po is yung English proficiency ng mga Pilipino. So madali po tayong makausap online ng mga taga-ibang bansa, specifically sa Western countries. Second po is yung strong remittance system ng Pilipinas, which is a good thing because of the OFWs that we have all over the world. So madali po tayong magpadala at tumanggap ng pera. Yun lamang po ay na-exploit na rin po ito for criminal activities. So, madali na rin po mag-send and receive ng money. At yung isa din po na sinasabi nga po natin is yung kahirapan kasi there is a demand and seemingly it is low risk and high return. Pero ang lagi po namin nire-reframe dito, Audrey, ay kung kahirapan po ang dahilan, bakit binebenta po yung mga imahe ng mga bata na sexual images, why is that negotiable? Like if you need means to earn, why is sexual abuse a negotiable matter for a Filipino family? Kasi dapat meron din po yung hangganan. Well, Attorney, ano po yung inyong mga programa at polisiya nakatuon sa pangangalaga ng kapakanan ng mga, ito yung pag-usapan natin, yung mga naging biktima nga po nito, no? Yung mga tinatawag nating survivor ng child exploitation. Opo. So sa National Coordination Center Against OSAIC and CSAM, meron po tayong itinalaga na National Strategic Action Plan Against OSAIC CSAM 2025 to 2028. So meron po itong 4 na kategorya ng key result area. So yung una po is prevention and advocacy. So dito po, actually po marami po kami programa. Ito na lang po yung maibabahagi ko within the limited time. So yung una po is prevention and advocacy. Dito po nakakarga yung pag-increase ng community reporting. Ano po ibig sabihin nun? Kasi dito po sa ating bansa, mababa po ang community reporting ng OSAIC CSAM. That is why it is an invisible crime. Bakit? Kasi kultura po natin hindi makialam sa kapitbahay at sa pamilya ng iba. So kahit na-exploit na po yung mga bata, bihira pong may nagsusumbong sa komunidad. Nalalaman pa po yan kapag merong online undercover investigation or yung mga law enforcement ng ibang bansa yung nakaka-detect ng krimen kasi may nahuli sila na perpetrator sa kanilang bansa at nire-refer sa law enforcement dito sa Pilipinas. Pero yung bata mismo, hindi magre-report yan. Opo, pero we can also do something about it by educating the children. So that's also under prevention and advocacy by reaching out to schools. Kasi para mag-report din yung mga bata, for them to realize na, teka, nangyayari pala sa akin yung OSAIC, CSAM. So the first, again, is prevention and advocacy. The second is protection and reintegration. So dito na po yung welfare ng mga biktima, yung kanilang paghilom para ma-reintegrate po sila sa society, sa lipunan. Kasi po, kailangan nating i-break yung cycle of abuse. Kasi yung mga nang-aabuso, most likely, biktima din sila ng pang-aabuso nung kanilang kabataan. At dahil hindi po sila naghilom, sila din yung next na magiging perpetrator at magiging cycle of abuse po yun. And then the third key result area under the Strategic Action Plan is law enforcement, prosecution, and compliance. So ano po yung itong kategorya na to? Ito po yung mga rescue operations, ito po yung prosecution sa piskalya at sa korte, at yung compliance po, ito po yung sakop ng pribadong sektor. Bakit po? Kasi under RA 11930, meron pong obligations ang financial intermediaries and internet intermediaries para sugpuin ng OSAIC CSAM. So ang compliance po ay parte ng National Strategic Action Plan because the private sector must cooperate and this is above corporate social responsibility. It is compliance. And lastly po, it's partnership and networking. So dito na po yung pakikipag-ugnay ng opisina namin sa lokal na pamahalaan, sa mga embahada, sa mga civil society organizations, and foreign law enforcement para po sugpuin yung krimen. So ito po talaga yung embodiment ng whole of nation approach. All more power po, no? At sana talagang masawatan na yung ganitong klase ng mga pang-aabuso sa ating mga kabataan. Malugod po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayo muling tumutok sa ating programa sa darating na Huwebes at samahan nyo kaming umaksyon laban sa kahirapan. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat po.